Invincible Divine Sword Kabanata 3. Nang makita ng lahat sa Xingyu City si Chen Yuan na tinanggap si Yang Zong bilang kanyang disipulo, nagtipon sila at binati sina Chen Yuan, Yang Ming, at Yang Hai. Nang makita ang martial arts arena na puno ng mga tao, umalis si Yang Xiaotian at ang kanyang ama sa arena. Walang pakialam sa pag-alis ng dalawa. Makalipas ang kalahating araw, natapos ang taon ng pagpupulong. Sa silid, hinawakan ni Yang Zong ang kanyang masakit pa ring mga mata, iniisip ang eksena sa maghapon, at habang iniisip niya iyon, lalo siyang napupuot. Yang Xiaotian, kapag bumalik ako mula sa Divine Sword Academy sa bakasyon sa Tag-araw, tiyak na hindi kita bibitawan. Bukas, dadalhin siya ni Chen Yuan sa Divine Sword Academy para magsanay. Sa pagsasanay ng Divine Sword Academy at Chen Yuan, malapit na siyang makalusot sa ikalawang antas, ikatlong antas, at maging sa ikaapat na antas. Kapag bumalik siya sa Yang Jiazuwang sa loob ng kalahating taon, hahanapin niya si Yang Xiaotian upang ayusin ang mga account. Kinabukasan, tumigil ang snow. Sa masayang palom ng mga tao sa Yang Jiazuwang, kinuha ni Chen Yuan si Yang Zong at iniwan ang Yang Jiazuwang. Bago umalis, mabangis na sinabi ni Yang Zong kay Yang Xiaotian, kapag bumalik ako sa bakasyon sa Tag-araw, hahamunin kita muli. Tumingin si Yang Xiaotian kay Yang Zong na puno ng puot at nagsabi, kung gayon, hihintayin kita, huwag mong hayaang talunin kita sa isang galaw at umiyak. Si Chen Yuan, na nakatayo sa tabi, ay umiling at napangiti nang marinig niya ito, iniisip na ito ay pambata lamang na usapan ni Yang Xiaotian. Sa kanyang pagsasanay at sa Divine Sword Academy, ang kanyang disipulong si Yang Zong ay tiyak na makakalusot sa ikaapat na antas sa loob ng kalahating taon. Paano magiging kalaban ng kanyang alagad si Yang Xiaotian, isang higanteng pagong na espiritu ng militar? Matapos maghintay ng kalahating taon, tiyak na hindi mapipigilan ni Yang Xiaotian ang paglipat ng kanyang disipulo. Sa huli, nawala sina Yang Zong at Chen Yuan sa paningin ng lahat sa pamilya Yang. Muling bumalik sa kapayapaan ang buhay ni Yang Xiaotian. Gaya ng dati, nagpractice siya nang hindi umaalis ng bahay. Naka-cross-leg sa kama sa kwarto, nagpractice si Yang Xiaotian ng Prajnagang, at hindi nagtagal, lumitaw muli ang Xuanwu Beast Martial Spirit. Pagkatapos ng mga araw na ito ng pagsasanay, ang Xuanwu Beast Martial Spirit at ang Black Snake Martial Spirit ay nagbago. Ang itim na ahas ay naging mas makintab at lumaki ang ilang kaliskis, at ang mahinang texture ay lumitaw sa Xuanwu Giant Shell. Ang mga texture na ito ay lubhang mahiwaga. Sa ilalim ng paglunok ng Xuanwu Beast at ng itim na ahas, ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa ay patuloy na nababago sa fighting spirit sa katawan ni Yang Xiaotian. Bang! Isang mahinang malutong na tunog ang umalangaw sa katawan. Siya ay orihinal na nasa tuktok ng ikaapat na antas, at sa wakas ay gumawa ng isa pang tagumpay at tumuntong sa ikalimang antas. Nang makapasok siya sa ikalimang antas, ang shell ng higanteng pagong ng Xuanwu ay nagkaroon ng isa pang texture, at ang texture ay mas malalim, hindi na malabo gaya ng dati. Kung tungkol sa itim na ahas, ang mga kaliskis sa katawan nito ay naging mas madilim at mas maliwanag, at ang itim na ahas ay lumaki ng husto. Nang madaling araw, huminto si Yang Xiaotian sa pagsasanay ng martial spirit at nagpractice ng Tai Chi Sutra sa bakuran. Ang Tai Chi Sutra ay isang malalim na internal force practice method na umaakma sa fighting spirit at makapagpapalakas ng katawan. Nitong mga nakaraang araw, pinilit niyang mag-practice araw-araw. Lumipas pa ang ilang araw. Mas malapit na ang katapusan ng taon. Bumibigat na ang nyebe. Ang snow ngayong taon ay mas mabigat kaysa sa mga nakaraang taon. Tumingin si Yang Xiaotian sa umaalingaw-ngaw na nyebe, nakasimangot. Sa mga araw na ito, kumakalat ang mga chismis sa Yang Jiazuwang, na nagsasabi na ang dahilan kung bakit mabilis niyang nalampasan ang unang antas ay dahil ginamit ng kanyang ama ang pera ng pamilya para ibili siya ng mga elixir para sa pagtatanim noong pinamamahalaan niya ang negosyo ng sutla ng pamilya. Ang elixir ay mas mahusay kaysa sa foundation building elixir, ngunit ito ay mahal. Sa mga chismis na ito, lalong sumama ang mukha ng kanyang lolo nang makita niya ang kanyang pamilya. Bagamat maraming beses na nagpaliwanag ang kanyang ama at ina, hindi ito pinaniwalaan ng kanyang lolo. Ang mga chismis na ito ay dapat na mga panlilinlang ng kanyang tiyuhin na si Yang Hai. Iniisip ang pagsimangot at pagbuntong hininga ng kanyang mga magulang sa mga araw na ito, na ikuyong ni Yang Xiaotian ang kanyang mga kamao. Si Yang Xiaotian ay nag-iisip sa sarili, ngunit nakita niya ang kanyang kapatid na si Yang Linger na tumalon, "Kuya, hiniling sa akin ng aking ama at ina na pumunta at tawagan ka. Anong gusto mong itawag sa akin?" Nakangiting tanong ni Yang Xiaotian nang makita niyang masaya ang batang babae. Malapit na ang bagong taon. Ilang araw na lang. Binili kami ni na tatay ng mga bagong damit at hiniling sa iyo na subukan ito. Ngumiti ang maliit na batang babae, pagkatapos ay hininaan ang kanyang boses, "Sasabihin ko sa iyo ang isang sikreto. Maraming masasarap na pagkain, kabilang ang mga cake mula sa Daowa Village, nuts mula sa Wugwo Mountain, at Lala Candy. Kung ito ay mga cake mula sa Daowa Village o nuts mula sa Wugwo Mountain, lahat sila ay minamahal ng dalawang magkapatid." Nang makitang naglalaway ang batang babae, ngumiti si Yang Xiaotian. Ang dalawang magkapatid na lalaki at babae ay dumating sa harap na bulwagan, nag-uusap at nagtatawanan. Napangiti si Wang Ying nang makitang pumasok ang magkapatid. Kumaway si Wang Ying kay Yang Xiaotian at nakangiting sinabi, "Xiaotian, halika rito. Binili ka ni inay ng mga bagong damit. Subukan ang mga ito at tingnan kung kasya ito sa iyo." Lumapit si Yang Xiaotian sa kanyang ina at isinuot ang damit ng bagong taon na binili ng kanyang ina.
Ang mga bagong damit ay may cotton jacket sa loob na napakainit at komportable. Tiningnan ni Huang Ying ang kanyang anak na siyang Xiaotian na may halong damdamin. Sa mga araw na ito, ang kanyang anak ay nagsasanay ng husto, at nakita niya ang lahat. Siya ay parehong nababalisa at gumaan ang loob. Bilang isang magulang, tiyak na umaasa siya na magkakaroon ng magandang kinabukasan ang kanyang anak. Walang pagkakamali, walang pagkakamali, walang pagkakamali, walang pagkakamali, walang pagkakamali. Gayunpaman, nang maisip niya ang martial soul ng kanyang anak, napabuntong hininga siya sa kanyang puso. Sa mundo ng martial soul, wala pang pangalawang antas na martial soul na maaaring linangin sa isang congenital strongman. Inay, nasaan si tatay? Tanong niyang Xiaotian. Ang iyong ama ay tinawag ng iyong lolo. Ngumiti si Huang Ying at sinabi niya na may dapat gawin ang iyong ama. May gagawin ang kanyang ama. Naguguluhan siyang Xiaotian. Mula nang gisingin niya ang higanteng pagong na martial soul, labis na ayaw ng kanyang lolo sa kanyang ama at hindi siya hinayaang makialam sa anumang bagay sa Yang Jiazuwang. Ngayon ay may gusto siyang gawin sa kanyang ama. Napaka-abnormal nito. Sa sandaling ito, nakita niyang Xiaotian ang kanyang ama na naglalakad pabalik mula sa labas na may malungkot na mukha. Kuya Chao, pinatawag ka ba ng tatay mo? Nakita rin ni Huang Ying na hindi tama ang mukha ni Yang Chao, at hindi niya maiwasang batiin siya at magtanong. Noong nakaraan, ang mga mineral na materyales na inihatid ng aking kuya sa Chanjian Villa ay ninakawan ng Heifeng Village. Sinabi ni Yang Chao sa isang malalim na boses, hiniling sa akin ng aking nakatatandang kapatid na lalaki at ama na pumunta sa Heifeng Village upang maibalik sila. Ano? Agad na nagalit si Huang Ying nang marinig niya ito, ang kuya mo ang nawala ng mga mineral na materyales. Hindi hiniling ni Itay sa iyong kuya na puntahan at kunin ang mga ito, ngunit hiniling na umalis ka. Ang Heifeng Village ay puno ng mga tulisan na pumapatay ng hindi kumukurap. Hindi ba iyan ang humihiling sa iyo na mamatay? Galit din siyang Xiaotian. Tapos pumayag ka. Nag-aalalang tanong ni Huang Ying kay Yang Chao. Nanatiling tahimik si Yang Chao. Alam ni Huang Ying ang sagot nang makita niya ang ekspresyon ng asawa. Sa sobrang galit niya ay napaiyak siya, kung may mangyari sa iyo, ano ang mangyayari kina Xiaotian, Linger, at ako, isang ulila at isang balo, sa hinaharap. Hahanapin ko ang tatay ko. Nakita ni Yang Chao na hahanapin ni Huang Ying ang kanyang ama at sumigaw, tumigil ka. Pagkatapos ay sinabi sa akin ni Itay na kumuha ng 10,000 ginto sa Blackwind Village upang tabyusan ang mga mineral na materyales. Ang batch ng mga mineral na materyales na ito ay hindi gaanong nagagamit sa mga kamay ng Blackwind Village. Dapat sumang-ayon ang Blackwind Village. At sinabi ni tatay na kung maibabalik ko ang batch ng mineral na ito at ibibigay ko sa Chanjian Villa gaya ng nakatakda, hahayaan niya akong pamahalaan ang minahan kasama ang aking kuya. Namumula pa rin ang mga mata ni Huang Ying at sinabi niya, ngunit paano kung hindi sumang-ayon ang Blackwind Village? Alam nilang mayroon kang 10,000 ginto, at baka pag nakawan ka pa nila at patayin at ang mga taong sumama sa iyo sa Yang Jiazuwang. Nag-alinlangan si Yang Chao at sinabing, ang pinuno ng Blackwind Village ay nasa ika-4 na antas ng katutubo, kaparehong kaharian ko. Wala siyang magagawa sa akin. Huwag kang mag-alala, kung nakita nating hindi tama ang sitwasyon, magmadali tayong lumabas at walang mangyayari. Pero ganun ba talaga? Mayroong higit sa isang likas na malakas sa Blackwind Village. Bagamat ang pinuno ng kabilang partido ay likas sa ika-4 na antas, mayroong 14 na likas na malakas sa buong Blackwind Village. At mayroong 4 o 500 tao sa Blackwind Village. Sa mga tuntunin ng kabuoang lakas, ang Yang Jiazuwang ay mas mahina kaysa sa Blackwind Village. Bukod dito, 20 tao lang ang madadala ni Yang Chao sa pagkakataong ito. Sa sandaling mabaygo ang mga negosasyon, mahirap sabihin kung kaya niyang labanan ang kanyang paraan palabas ng Blackwind Village. Bumalik si Yang Xiaotian sa silid dala ang mga damit ng bagong taon na binili ng kanyang ina. Hindi makakain ni Yang Xiaotian ang mga rice cake mula sa Dahua Village na pinalamanan ng kanyang ina sa kanyang mga kamay. Dahil pagkatapos ng bagong taon, pupunta ang kanyang ama sa Blackwind Village. Ika-4 na antas ng katutubo, 14 na katutubo. Sabi ni Yang Xiaotian sa sarili. Nalaman niya ang tungkol sa pangkalahatang sitwasyon ng Blackwind Village mula sa kanyang mga magulang. Matutulungan lamang niya ang kanyang ama kung nalagpasan niya ang likas na antas. Ngunit ngayon ay wala pang 10 araw bago ang bagong taon. Kahit na mas mabilis siyang mag-practice, kahit na mayroon siyang 2 super martial arts souls, imposibleng magsanay sa likas na antas. Sumimangot si Yang Xiaotian, at sa inip, pumunta siya sa likod ng bundok para magsanay ng Tai Chi Sutra. Pagkatapos ng sunod-sunod na hakbang, unti-unti siyang pumasok sa estado ng pagiging hindi makasarili. Nang si Yang Xiaotian ay nagsasanay ng Tai Chi Sutra, bigla siyang natama ng kung ano sa noo. Hindi mapigilan ni Yang Xiaotian na huminto, tinakpan ang masakit na noo, at tumingin sa ibabaw. May nakita siyang Golden Armored Beast sa di kalayuan. Ang Golden Armored Beast ay hugis panggalan sa Earth, ngunit ang kaliskis nito ay ginto. Ang ganitong uri ng espiritual na hayop ay may mahinang pag-atake, ngunit malakas na depensa at liksi. Ang Golden Armored Beast ay may hawak na pine cone sa kamay nito. Nang makita nitong hinagis si Yang Xiaotian, tinakpan nito ang bibig at tumawa, na ikinagalit ni Yang Xiaotian. White Crane spreads wings. Nagmamadaling umakyat si Yang Xiaotian at gumamit ng Tai Chi move.
Ngunit ang maliit na lalaki ay madaling umiwas sa pag-atake ni Yang Xiaotian at tumayo ng mahigit 10 metro ang layo upang iling ang kanyang puwitan kay Yang Xiaotian. Galit na galit si Yang Xiaotian kaya hinabol niya ulit siya. Hindi man mahina ang kanyang fighting spirit at internal strength, naiwasan pa rin siya ng kabilang partido. Sa ganitong paraan, naghabulan ang isang tao at isang hayop at nakapasok sa malalim na kabundukan ng hindi namamalayan. Sa wakas, ang Golden Armored Beast ay dumating sa isang hindi nakikitang bundok, dumaan sa mga damo, at nawala sa isang kisap mata. Saglit na nag-alinlangan si Yang Xiaotian at dumaan din sa mga damo. Matapos dumaan, nalaman ni Yang Xiaotian na may maliit na kuweba sa likod nito. Ang maliit na kuweba na ito ay napakatago at hindi makikita sa labas. Pagtingin niya sa madilim na kuweba sa harapan niya, nag-alinlangan siya sandali, saka pumasok. Ang kuweba ay mas malalim kaysa sa naisip niya. Makalipas ang ilang sandali ay hindi pa rin niya nakikita ang dulo. Ang liwanag sa kuweba ay napakadilim, at ilang metro lang ang nakikita ni Yang Xiaotian. Pagkatapos maglakad ng halos 1 o 200 metro, nang babalik na si Yang Xiaotian, nakita niya ang gintong armor beast na lumabas mula sa kung saan at kumaway kay Yang Xiaotian. Saglit na nag-alinlangan si Yang Xiaotian at sinundan ito. Pagkaraan ng ilang sandali, ang kuweba ay nagsanga sa maraming maliliit na landas. Pinangunahan ng Golden Armor Beast si Yang Xiaotian pasulong sa parang maze na kuweba. Pagkaraan ng mahigit 1 dosenang tinidor, lumitaw ang liwanag sa kanyang harapan. Nang makita ito, nagmamadaling sumulong si Yang Xiaotian. Nang makarating siya sa liwanag, natigilan si Yang Xiaotian sa eksenang nasa harapan niya. Siya ay nakatayo sa kalagitnaan ng bundok, at sa harap niya ay isang maliit na lambak na may mga ibon na umaawit at mga bulaklak na namumukadkad, na parang isang paraiso. Sa oras na ito, ang Golden Armor Beast ay kumakaway kay Yang Xiaotian mula sa ilalim ng maliit na lambak. Kinagat ni Yang Xiaotian ang kanyang mga ngipin, itinaas ang kanyang panloob na lakas, at tumalon pababa sa ilalim ng maliit na lambak. Tumalon siya sa isang sanga ng isang malaking puno, at sa tulong ng pagkalastiko, muli siyang dumaong sa isa pang sanga. Sa ganitong paraan, pagkaraan ng ilang beses, sa wakas ay nakarating si Yang Xiaotian sa ilalim ng lambak. Ang lambak ay napakalawak, marahil ilang libong metro kwadrado, na may iba't ibang mga puno ng prutas, at puno ng iba't ibang mga bulaklak, halamang gamot, at halimuyak. Nagulat si Yang Xiaotian. Sa oras na ito, ang Golden Armor Beast ay tumalon sa isang puno ng prutas, pumitas ng prutas at kumagat, pagkatapos ay pumili ng isa pa at itinapon ito kay Yang Xiaotian. Kinuha ito ni Yang Xiaotian, tiningnan ang berde at makatas na prutas sa kanyang kamay, kumagat, at naramdaman ang matamis sa kanyang mga ngipin. Matapos makapasok ang kata sa kanyang tiyan, isang mainit na agos ang umagos, at ang kanyang buong katawan ay lubos na komportable. Kumain ng isa si Yang Xiaotian, at mabilis na umupong nakakross ang paa sa lupa, nagsasanay ng Prajna Gong. Pagkaraan ng ilang oras, sa wakas ay napinom niya ang espiritual na kapangyarihan ng espiritual na bunga at nalaman niya na marami siyang pinagbuti sa parehong panloob na lakas at espiritu ng pakikipaglaban, nakatumbas ng ilang araw ng matinding pagsasanay. Dahil dito, labis na ikinatuwa ni Yang Xiaotian. Sa mga prutas na ito, maaari siyang makalusot sa likas na kaharian bago ang bagong taon. Kahit maliit pa ang pag-asa, may kislap man lang ng pag-asa. Nang si Yang Xiaotian ay magpapatuloy na sa paglunok ng mga prutas para magsanay, nakita niya ang gintong armor beast na nakaturo sa harapan. Tumingin si Yang Xiaotian at nakita ang isang pasukan ng kuweba sa bangin sa harapan. Ang pasukan sa kuweba na ito ay iba sa nauna. Dapat ay may nakatira dito. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, tumalon si Yang Xiaotian sa pasukan ng kuweba at pumasok. Nakatayo sa labas ng pasukan ng kuweba ang Golden Armor Beast na may mukha na puno ng takot. Parang may nakakakilabot sa kuweba. Nagulat si Yang Xiaotian nang makita ang Golden Armor Beast. Tumingin siya sa loob ng kuweba at maingat na pumasok. Matapos dumaan sa isang maliit na landas na ilang metro, nakarating siya sa isang bulwagan na may 12 dosenang metro kwadrado. May 4 na silid sa tabi ng bulwagan. Ang mga dingding ng bulwagan ay binalutan ng 4 na perla sa gabi na kasing laki ng kamao, na ginagawang kasing liwanag ng araw ang buong bulwagan. Natigilan si Yang Xiaotian. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng panibagong mundo sa maliit na kuwebang ito. Matapos makumpirma na walang panganib, pumunta siya sa unang silid. Sa unang silid, mayroong isang malamig na jade bed, at wala nang iba pa. Nang dumating si Yang Xiaotian sa pangalawang silid, nakita niya ang isang mesang bato sa silid, na may 2 libro sa ibabaw nito at isang sinaunang espada sa tabi nito. Walang pagkakamali, isang pangungusap, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar, tingnan mo. Binuksan ni Yang Xiaotian ang isa sa mga libro at nakita ang The Beginning Dragon Ju na nakasulat dito. Habang nagbabasa siya, mas nasasabik si Yang Xiaotian. Ayon sa libro, ang Beginning Dragon Ju na ito ay ang pinaka-advanced na kasanayan ng sinaunang Dragon Clan. Pagkatapos mag-ensayo, hindi ka lamang magkakaroon ng malakas na katawan tulad ng sinaunang Dragon Clan, ngunit maaari ka ring magkaroon ng kapangyarihan ng isang tunay na dragon. Bagamat hindi alam ni Yang Xiaotian kung anong antas ng martial arts itong Shilongju, ang Dragon Clan ang nangungunang beast clan sa mundo. Dahil ang Shilongju ay ang nangungunang martial arts ng sinaunang Dragon Clan, ito ay dapat na napakalakas. Matapos basahin ito, hindi mapakali si Yang Xiaotian. Sinabi ng libro na masyadong dominante si Shilongju.
Upang magsanay ng Shilongju, ang isang tao ay dapat magkaroon ng isang beast spirit na kapareho ng antas ng sinaunang Dragon Clan. Mayroon siyang Xuanwu Beast Spirit para makapagsanay siya ng Shilongju. Pagkatapos huminahon, binuksan ni Yang Xiaotian ang pangalawang libro. Ang pangalawang libro ay isang sword art na tinatawag na Tungtian Sword Art. Ang Tungtian Sword Art na ito ay ang natatanging kasanayan ng Tungtian Divine Sect, isang superpower sa martial arts world. Ang espada ay Tungtian Divine Sword, isa sa 10 mahusay na espada sa mundo ng martial arts. Matapos basahin ito, mas bumilis ang tibok ng puso ni Yang Xiaotian. May isang pirasong papel na puno ng sulat kamay sa libro, na iniwan ni Hong Feng, ang dating pinuno ng Tungtian Divine Sect. Ang kuweba na ito ay kung saan siya nakatira sa pag-iisa at nagsasanay sa nakaraan. Ayon sa kanyang sinabi, sa bakanan ng kuweba, mayroong isang forma sayon na kanyang itinayo, at tanging ang mga taong may kataas-taasang kaluluwa ng martial ang maaaring pumasok, magmana ng Tungtian Sword Technique at ang Dragon Art na kanyang naiwan, at maging kanyang kahalili. Supreme Martial Soul. Palihim na nag-isip si Yang Xiaotian. Ang mga martial soul mula sa level 11 hanggang level 13 ay tinatawag na Super Martial Souls, at ang martial souls na umabot sa level 14 ay tinatawag na Supreme Martial Souls. Ngayon, makapasok na siya sa kuweba. So, at least level 14 ang martial soul niya. Maaaring ito ay kambal na antas 14 na martial souls. Alam na maaaring siya ang kambal na Supreme Martial Arts Soul, mahirap pigilan si Yang Xiaotian. Kung siya talaga ang mga bisig ng kambal, hindi ba niya magagawang maging Diyos, o higaitan pa ang Diyos? Yaong mga nakakatulong sa akin sa makalangit na swordsmanship, pumasa sa mantle ng Hong Feng Peak, umaasa na magsanay ng husto, ganap na magsanay ng Tungtian Sword Method, at kontrolin ako sa pamamagitan ng Heavenly Divine Education. Ako Hong Feng, na may hawak ng makalangit na espada noong taong iyon, ay winalis ang mundo ng martial arts, walang kalaban. Hindi taglay ni Wang Ro ang aking prestihiyo. Sabi ni Hong Feng sa isang mensahe. Matapos panoorin si Yang Xiaotian, nanginginig ang kanyang puso. Walisan ang mundo ng martial arts, walang kalaban. Gaano kalakas ang bahana ito? Ang kapangyarihan ng Tungtian Divine Sword ay tila malayo sa kanyang imahinasyon. Ayon sa pamamaraan ni Hong Feng, pinutol niya ang kanyang mga daliri at tumulo ng isang patak ng dugo sa Tungtian Divine Sword, at pagkatapos ay pinagnilayan ang mga taktika. Biglang, siya ay konektado sa laman at dugo sa Tungtian Divine Sword. Nang hilahin niya pataas ang makalangit na espada, isang kakilakilabot na espada ang tumaas sa langit, at kaagad, nagbago ang kulay ng langit at lupa. 9 na araw ang lumabas sa isang malaking butas. Naramdaman ng Xingyu City at maging ang buong kaharian ng Shanghai ang nakakagulat na espadang ito. Nagulat si Yang Xiaotian. Buti na lang, pagkatapos ng isang kisap mata, nawala agad ang espada ng langit, parang isang ilusyon. Gumaan si Yang Xiaotian. Pinagnilayan niya ang kanyang espada, at ang Tungtian Divine Sword ay biglang naging sword light, at isinama niya sa kanyang maliit na braso ng kanyang kanang kamay, at nakita niya na mayroon siyang pattern ng God Sword sa kanyang kanang kamay. Sa hinaharap, habang sinasanay niya ang Tungtian Sword, ang Tungtian Divine Sword ay ganap na isasama sa kanyang katawan. Sa oras na iyon, kahit na hindi niya tinawag ang Tungtian Divine Sword, kaya niyang magsagawa ng 10 milyong espada. Maya-maya, pagkatapos niyang kolektahin ang Shilongju, pumunta siya sa ikatlong silid. Ang ikatlong silid ay nakasalansan ng iba't ibang mga cheat sa ehersisyo. Ang mga ito ay kinolekta ni Hong Feng noong naglalakbay sa buong mundo. Gayunpaman, si Yang Xiaotian ay mayroong Shilongju. Kahit na ang mga pagsasanay na ito ay mabuti, ito ay walang silbi sa kanya. Ang hindi inaasahan ni Yang Xiaotian ay mayroong isang tripod ng gamot sa ika-4 na silid. Sa Yaoding, may linyang iniwan ni Hong Feng. Humakbang siya pasulong. Ito pala ang gamot na ito ay isang mapanganib na lupain sa Hong Feng mula sa mundo ng martial arts. Maging siya ay hindi man lang alam ang pangalan ng tripod na ito. Ang alam lang niya ay pambihira ang tripod na ito, ngunit maaari siyang maliit o maliit. Mayroong maraming mga puwang sa ding na maaaring puno ng mga panggamot na materyales at iba pang mga bagay. Nagulat si Yang Xiaotian. Ang hindi kilalang Yaoding na ito ay isang super travel bag. Sa pamamagitan nito, mas magiging komportable siyang mag-walkout sa hinaharap. Ayon sa pamamaraang sinabi ni Hong Feng, tumulo siya ng dugo at pinino si Yaoding. Sa kanyang isip, si Yaoding ay patuloy na lumiit, at sa wakas ay naging isang singsing. Nakasuot siya sa kaliwang daliri ng singsing. Singsing. Kasunod nito, tumingin si Yang Xiaotian sa 4 na dingding, at ang 4 na dingding ay puno ng mga aparador, puno ng iba't ibang panloloko. Siya ay humakbang pasulong at lumingon, na lahat ay pinipino ang mga daya. Ang parmasyutiko ay isang lubhang marangal na trabaho sa mundo ng martial arts. Ang mga mandirigma ay higit na marangal. Gayunpaman, upang maging isang refiner, ang mga kondisyon ay lubhang nakaukit. Hindi lamang natin dapat malaman ang lahat ng uri ng mga panggamot na materyales, ngunit kontrolin din ang apoy ng langit at lupa, ngunit mayroon ding isang malakas na pangunawa ng kaluluwa. Ang bawat kondisyon ay kailangan. Dahil dito, ang martial arts alchemist ay lubhang mahirap makuha. Tulad ng Yang Jazuwang, ang isang parmasyutiko ay hindi maaaring sanayin sa loob ng napakaraming taon. Sa buong Xingyu City, tanging ang pangunahing bahay ng Xingyicheng City ang may parmasyutiko, at ito ay isang bituin lamang. Gayunpaman, ginanap ito ng pangunahing bahay ng Xingyu City bilang panauhin.
Hindi ko alam kung may race eta para sa pagbuo ng likidong pundasyon. Palihim na nag-isip si Yang Xiaotian. Pagkatapos ng ilang alingawngaw, sa ilalim ng isang aparador ng mga aklat, talagang natagpuan niya ang paraan ng pagpino ng pundasyon. Sa pagtingin sa detalyadong pagpapakilala ng pagpino at pagbuo ng foundation fluid, mabilis na tumalon si Yang Xiaotian. Kung maaari niyang pinuhin ang built-in na espiritual na solusyon at pagsasanay sa labas ng prutas, pagkatapos ay ganap niyang pagbutihin ito ng mas mabilis, at 80% ng pagkakahawak ng congenital innate bago ang bagong taon. Binasa niya ito ng mabuti, at pagkatapos ay natagpuan ang 14 na materyales na panggamot na kinakailangan upang pinuhin ang pundasyon sa maliit na bahay, at isa-isang ilagay ang mga ito sa mga table tasks. Pagkatapos, ayon sa pamamaraang binanggit sa aklat, nagsimulang maramdaman niyang Xiaotian ang apoy ng nakapaligid na mundo. Ang hakbang na ito ang pinakamahirap. Dahil iba-iba ang kaluluwa ng bawat tao, hindi maramdaman ng karamihan sa mga tao ang apoy ng langit at lupa. Gayunpaman, hindi nagtagal, naramdaman niyang Xiaotian ang apoy ng nakapaligid na mundo. Ang apoy ng mga mundong ito ay nasa paligid, parang dagat ng apoy, walang katapusan. Si Yang Xiaotian, na orihinal na kinakabahan at nahihiya. Ito ba ang apoy ng langit at lupa? Intersection. Pero hindi ba't sinasabi ng libro na maraming pharmacist ang unang makakadama ng apoy ng langit at lupa sa loob ng ilang metro sa paligid? Ngayon, nararamdaman niya ang 100 metro. Hindi siya makapaniwala na sinubukan niyang humila gamit ang kapangyarihan ng kaluluwa. Biglang, ang apoy ng langit at lupa na ito ay parang batis, na natipon sa yaoding. Para sa pagpino ng gamot, ang firepower ay hindi dapat masyadong mabangis, kung hindi, ang mga panggamot na materyales ay susunugin ng sabay-sabay sa abo, at hindi ito dapat masyadong maliit. Kung ito ay masyadong maliit, ang mga panggamot na materyales ay hindi maaaring ganap na matuno. Sa nervyos na kontrol ni Yang Xiaotian sa apoy ng langit at lupa, 14 na uri ng mga panggamot na materyales ang nagsimulang matuno ng paisa-isa sa nasusunog. Sa wakas, ito ay naging isang maliit na dynamic na asol na likido. Tinitingnan ng cyan liquid sa yaoding, nanatili si Yang Xiaotian. Pagbuo ng pundasyon ng likido, ginawa lang ito. Mukhang hindi naman ganoon kahirap. Sinusuri ng bulwagan ng parmasyutiko ang isang star refiner. Sa loob ng 3 oras, matagumpay nitong mapadalisay ang isang base building liquid. Ngayon lang, wala pang 1 oras ang inabot niya. Walang pagkakamali, 611, isang libro, isang libro. Hindi ba ibig sabihin nun ay isa na siyang qualified alchemist? Hindi pa rin naniniwala si Yang Xiaotian na si Yao Ding ang mga basilang. Nag-alinlangan siya at napalunok. Biglang uminit ang katawan niya. Sinubukan niyang paandarin ang beginning dragon technique. Ang Black Tortoise at Black Snake martial spirits ay lumitaw, at sa itaas ng kalangitan, ang walang katapusang espiritual na enerhiya mula sa langit at lupa ay gamulong pababa, at ang bilis nito ay maraming beses na mas mabilis kaysa noong nag-practice siya ng proj na noon. Ang espiritual na kapangyarihan ng espiritual na likidong nagtatayo ng pundasyon ay patuloy na binago sa espiritu ng pakikipaglaban sa kanyang mga meridian. Di nagtagal, ang espiritual na likidong nagtatayo ng pundasyon ay dinalisay. Nang huminto si Yang Xiaotian, nalaman niyang nakalusot siya sa tuktok ng ikalimang yugto. Nagulat siya at natuwa. Ang nilinis niya ay dapat ang espiritual na likidong nagtatayo ng pundasyon, at tiyak na hindi ito isang ordinaryong espiritual na likidong nagtatayo ng pundasyon, kung hindi ito magkakaroon ng ganoong epektong panggamot. Ang parehong uri ng elixir, iba't ibang kalidad, natural na magkakaibang mga epektong panggamot, mula mababa hanggang mataas, ay mababa, katamtaman, mataas, mahusay, at higit sa mahusay, mayroong pinakamahusay. Ang espiritual na likidong nagtatayo ng pundasyon na kakapino niya lang ay dapat na may mataas na kalidad o napakahusay pa nga. Tiningnan ni Yang Xiaotian ang mga halamang gamot sa lambak, at nasasabik ang kanyang kalooban. Gamit ang mga halamang gamot na ito, maaari niyang patuloy na pinuhin ang likidong espiritu ng pagbuo ng pundasyon, at may pag-asa para sa isang pambihirang tagumpay sa likas bago ang bagong taon. Nang lumabas si Yang Xiaotian sa kuweba, nalaman niyang madilim na, at sa sobrang takot niya ay nagmadali siyang bumalik sa Yangjiazuwang. Oo naman, nang bumalik siya sa Yangjiazuwang, nagpadala ang kanyang mga magulang ng mga tao para hanapin siya ng mahabang panahon. Sa huli, nataman si Yang Xiaotian sa puwitan. Gayunpaman, hiting gabi, nang matulog ang lahat sa Yangjiazuwang, tumalikod siya pabalik sa lambak at nagpatuloy sa pagpino ng likidong espiritong nagtatayo ng pundasyon upang makapagsanay. Sa ganitong paraan, bumalik si Yang Xiaotian sa Yangjiazuwang sa araw upang magsanay ng tungtian swordsmanship, at sa gabi, nagsanay siya sa lambak. Paminsan-minsan, pumupunta siya sa mga bundok kasama ang Golden Armor Beast upang manghuli ng mga hayop at pagbutihin ang kanyang karanasan sa pakikipaglaban. Sa loob ng 4 na magkakasunod na araw, mabilis na umunlad si Yang Xiaotian at umabot sa rurok ng huling bahagi ng ika-10 yugto. Isang hakbang na lang ang layo mula sa katutubo. Sa bakuran ng Yangjiazuwang, ang mga bulaklak ng espada ay maliksi, at si Yang Xiaotian ay tumusok gamit ang isang espada, at isang butas ng espada ang biglang lumitaw sa tuod ng puno 10 metro sa unahan. Nang makita ang butas ng espada na ilang pulgada ang lalim, tumango siya ng may kasiyahan.
Ang Tungtian Sword Technique ay karapat-dapat na maging isa sa nangungunang 10 diskarte sa espada sa mundo. Bagamat siya ay nasa ika-10 antas lamang ng nakuhang kaharian, ang kapangyarihan ng espadang ito ngayon ay malamang na hindi maaabot ng maraming unang antas na likas na mga master. At ito lang ang pinakamahina na unang hakbang ng Tungtian Sword Technique. Ang Tungtian Sword Technique ay may kabuuang 49 na galaw. Habang ginagawa mo ito, mas lumalakas ito. Pagkatapos, naisip niyang Xiaotian ang likas na kaharian, ngunit sumakit ang ulo niya. Matapos makapasok sa ika-10 antas, ang epekto ng likidong espiritu na nagtatayo ng pundasyon ay lubhang nabawasan. Sa kasalukuyang bilis, kahit na ipilit niya ang paglunok ng likidong espiritu na nagtatayo ng pundasyon upang magsanay, aabutin ng hindi bababa sa 6 o 7 araw upang masira ang likas na kaharian. Ngunit kinabukasan ay bagong taon, at ang kanyang ama ay aalis na papuntang Blackwind Village. Hindi siya makapaghintay ng ganoon katagal. Ano ang gagawin? Kung gusto mong masira ang likas na oras bago ang bagong taon, maliban kung may congenital spirit. Gayunpaman, hindi pa rin niya kayang pinuhin ang likas na espiritu. Dahil ang likas na malakas lamang ang makapagpapadalisay sa diwa ng katutubo. Saan ako makakakuha ng congenital spirit? Gayun din, ang congenital spirit ay hindi bababa sa higit sa 10,000 yuan. Hindi siya nakabili ng maraming pera. Bukod dito, ang likas na espiritu ay bihira, at ang Xingyu City at ang mga nakapaligid na lungsod ay hindi ibinebenta. Sakit sa ulo. Gayunpaman, nang si Yang Xiaotian ay malapit nang makawala sa Yang Jiazuwang, nalaman niyang nadobal ang patriarch ni Yang Jiazuwang kaysa sa karaniwan, at hindi niya maiwasang makaramdam ng kakaiba. Matapos makinig sa usapan ng gwardya, alam ni Yang Xiaotian na gusto ng mabibigat na kriminal na mahuli sa Xingyu City. Ang lalaking ito ay tinawag na Hulay, na malupit at pinatay para sa 12-dosenang pamilya. Nang tumakas siya, napatay niya ang ilang patrol at isang pharmacist. Hindi mahina ang lakas ng kalaban, at isa siyang congenital 2 masters. Hindi katakataka na si Yang Jiazuwang ay napakahigpit. Gayunpaman, hindi ito pinansin ni Yang Xiaotian. Kung talagang makakaharap niya si Hulay, gusto niyang kunin ang kabilang partido upang subukan ang kanyang lakas. Pagkatapos umalis sa Yang Jiazuwang, pumunta si Yang Xiaotian sa lambak sa karaniwang ruta. Gayunpaman, hindi nagtagal bago pumasok sa Milan, biglang nakita ni Yang Xiaotian ang isang lalaki sa ilalim ng malaking puno sa di kalayuan. Bigla niyang napagtanto na nakita niya ang kabilang side na may balbas at balabal, at maraming bahid ng dugo. Kakanyahan. Sa sandaling ito, nagulat si Hulay na tumayo kay Warren at tumingin kay Yang Xiaotian. Biglang sumugod ang isang malupit na galit. Gayunpaman, nang makita niyang si Yang Xiaotian ay 7 o 8 taong gulang na bata, hindi niya maiwasang matigilan, ngunit pagkatapos, pinatay niya ang kanyang mga mata at naglakad patungo kay Yang Xiaotian na may dalang malaking kutsilyo, maliliit na bagay, kapag nakilala mo ako, masisisi mo lang ang iyong buhay. Rest assured, kutsilyo lang yan, soon, hindi sakit. Tunay na mabilis ang kutsilyo ni Hulay. Sa pagitan ng paghinga, naputol ang kutsilyo sa leeg ni Yang Xiaotian. Nang maisip ni Hulay din na naputol ang ulo ng bata, biglang kumislap ang figure sa kanyang harapan, at nahulog ang kanyang kutsilyo. Kaagad pagkatapos, isang malakas na suntok ang nagmula sa kanyang tadyang. Gusto itong iwasan ni Hulay, at binomba siya ng suntok. Aba! Ang tunog ng mga bitek ng buto ay tumunog. Lumabas siya ng ilang metro. Pinatatag ni Hulay ang hugis ng ibabang bahagi ng katawan, naramdaman ang sakit ng mga tadyang, at hindi makapaniwala sa 7 o 8 taong gulang na bata sa kanyang harapan, ang rurok ng ika-10 yugto. Ang batang ito ay naging isang peak master. Naglakad siya patimog at pumunta sa hilaga. Nakapunta na siya sa isang dosenang kaharian at nakakita na ng maraming araw ng mga talento, ngunit isang peak master sa edad na 7 o 8 taong gulang ang unang pagkakataon. Dito, tila ito ay Shanghai Guoxing Moon City. Ang Shanghai Kingdom ay may napakasamang henyo. Hindi ko alam kung aling pamilya ang nakababatang kapatid. Naisip ni Hulay ang power room at nagpanggap na mabait na pinapaboran, wala akong mali siya. Pumunta ako dito para bisitahin ang mga kamag-anak at kaibigan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ninakawan ako ng mga tulisan sa kalsada. Bandido. Sabi ni Hulay, papalapit kay Yang Xiaotian habang hindi sinusubaybayan. Kapag ang nasa isip ng kabilang partido, hindi malalaman ni Yang Xiaotian, kaya nang si Hulay ay sumugod na muli sa kanya, lumitaw si Yang Xiaotian sa kanyang kamay at agad na sinaksak. Isang maliit na liwanag ng espada ang pumutol sa gabi. Sa liwanag ng buwan, ang liwanag ng espada ay napakaliwanag. Nakaramdam lang si Hulay ng sakit sa kaliwang mata, at hindi niya napigil ang mapasigaw gamit ang kanyang mga mata. Ngayon lang nagkaroon ng espada si Yang Xiaotian, at nabulag niya ang kanyang kaliwang mata. Sword Chi, paano mo ma-Sword Chi sa susunod na araw? Masakit at galit na pinanood ni Hulay si Yang Xiaotian. Tanging ang mga malalakas sa Congear bilang isang master ang maaaring magpakita ng kanilang mga espada, ngunit si Yang Xiaotian ay malinaw na isang peak lamang ng araw pagkatapos ng bukas. Sino ang nagsabi sa iyo na ang araw pagkatapos bukas ay hindi maaaring magpakita ng Sword Chi? Si Yang Xiaotian, na orihinal na kinakabahan, ay nakita na ang isang espada ay matagumpay at ang kanyang puso ay maluwag. Maliliit na bagay, kahit marunong kang mag-Sword Chi. Si Hulay ay umungal sa galit na galit, mamamatay ka ngayon. Pagkatapos noon, may isang higanting tigre at martial arts sa likod niya.
Pagkatapos, may pattern na parang tigre sa kanyang katawan, at ang kanyang mga kamay ay lumaki na parang kuko ng tigre. Ito ang kaluluwa. Pagkatapos gisingin ng martial arts, magkakaibang kakayahan ng iba't ibang martial arts. Pagkatapos ng kaluluwa ni Hulay, magkakaroon siya ng bilis at lakas ng tigre. Muling umiyak si Hulay kay Yang Xiaotian. Sa liwanag ng buwan, kumikislap ang dobleng kuko nito sa malamig na mga tao. Ang bilis ng Hulay ay kalahating mas mabilis kaysa dati. Kaluluwa ba ito? Pinagmasdan ni Yang Xiaotian ang kausap, ngunit kalmado ang kanyang mukha. Ang kanyang buong katawan ay umaalon, at ang ibabaw ng kanyang katawan ay lumitaw tulad ng isang pattern tulad ng basalt tortoise shell. Kasabay nito, ang kadiliman ng kanyang katawan ay patuloy na nawala, at ang kanyang buong pagkatao ay ganap na pinagsama sa kadiliman. Si Hulay ay maaaring kaluluwa, at maaari rin siyang kaluluwa. Bukod dito, mayroon siyang double martial arts souls na maaaring double soul. Muling sinaksak ni Yang Xiaotian ang kanyang espada. Sa espadang ito, ipinakita niya ang unang formula ng Tongtian sword. Isang liwanag ng espada, kaya't hindi na nahuli ni Hulay. Pagkatapos ng kaluluwa, si Yang Xiaotian ay parang multo, at ito ay ganap na isinama sa kadiliman, na ginagawang mahirap makita ang mata. Inatake lang niya si Hulay sa harap ni Yang Xiaotian, nakaramdam lang siya ng sakit sa lalamunan, at tumigil doon. Nagulat siya, hindi kapani-paniwala ang mukha niya, para siyang nakakita ng hindi kapani-paniwalang mga bagay. Double soul, ikaw ang two-born martial arts mo. Mahirap na ibinuka ni Hulay ang kanyang bibig, nahulog, at ang dugo sa kanyang lalamunan ay patuloy na nabahiran ng pulang lupa. Tiningnan ni Yang Xiaotian ang sigla, ganap na gumaan. Kasabay nito, sa puso, sa ilalim ng dobleng kaluluwa, at pagkatapos ay nakikipagtulungan sa pamamaraan ng Tongtian sword, ang kapangyarihan ay malakas, nalampas sa kanyang imahinasyon. Nang makita ang pasanin ng pagkahulog ni Hulay sa malayo, gumalaw si Yang Xiaotian sa kanyang puso, at humakbang pasulong upang makita ito, na ginawa ang isang martial arts cheat na, Broken Soul Sword Method. Bilang karagdagan sa martial arts na ito, mayroong ilang ginto, karanasan sa refinery, at bote ng jade. Nang buksan ni Yang Xiaotian ang bote ng jade, bigla na lang naging mabango si Dan Xiang at nakaramdam ng espiritu sa mga tao. Ito ay ibinuhos ni Yang Xiaotian ang kanyang palad, at nakita ang dalawang lever crystal, na naglalabas ng pagsabog ng Dan Xiang elixir sa palad ng kanyang kamay. Sa nakalipas na ilang araw, binasa ni Yang Xiaotian ang mga aklat na nagpino sa lambak ng Dangfo. Mayroon siyang tiyak na pag-unawa sa elixir. Nang makita niya ang dalawang elixir na ito, natuwa siya. 4 na elepante Lingdan. Ang 4 na elepante na si Lingdan, tulad ng Dragon Tiger na si Lingdan na binili ng kanyang lolo noon, ay congenital Lingdan, ngunit ang 4 na elepanteng si Lingdan ay mas mahirap linisin, at ang mga panggamot na materyales ng 4 na elepante na si Lingdan ay mas mahalaga. Mas mabuti. Naalala ni Yang Xiaotian na sinabi ng bantay ni Yang Jezuwang na pinatay ni Hulay ang isang parmasyutiko. Tila ang karanasan sa alchemy na ito at ang dalawang 4 na elepante na si Lingdan ay nakuha mula sa alchemist. Hinabol si Hulay, at wala pa siyang oras na lunukan ito, ngunit ngayon ay mas mura na. Kinuha ni Yang Xiaotian ang lahat ng mga bagay sa bagahe, at hindi man lang niya ito pinakawalan. Sa mga gintong ito, marami siyang mabibili sa hinaharap. Huwag. Hindi nagtagal pagkaalis ni Yang Xiaotian, dumating si Yang Chao, na nagpapatrol kasama si Yang Jezuwang sa kapitbahayan. Nang makita niya ang katawan ni Hulay, nagulat si Yang Chao. Lahat sila ay nakakita ng mga larawan ni Hulay, at nakilala na sila ay pinatay sa harap nila. Anong malakas na espada, isang espada ang namatay, iniisip ko kung sino ang pumatay kay Hulay. Ang isang gwardya ni Yang Jezuwang ay kainahinala. Maaaring patayin si Hulay, ang kalaban ay kahit isang congenital Three Masters. Ipinagpalagay ni Yang Chao, at ang kabilang partido ay talagang isang dalubhasa sa mga espada. Sa oras na ito, lumakad din si Yang Hai kasama ang mga gwardya at nakita ang pinatay na si Huli. Nang mabigla siya ay lihim siyang natuwa. Dapat mong malaman na ginantimpalaan ng korte ang pinuno ng Hulay, ngunit ito ay nagkakahalaga ng 3,000 yuan. Sa pag-iisip nito, mabilis niyang inilabas ang kanyang espada at pinutol ang kanyang ulo. Nang aalisin na ni Yang Hai ang ulo, sinundan niya si Yang Jezuwang ni Yang Chao upang ipagtanggol si Sun Hua at buong tapang, may-ari ng Daezuwang, si Hulay ay natagpuan muna ng pangalawang may-ari, inalis mo ang ulo, hindi ba nararapat? Sa teorya, kahit na gusto mong makatanggap ng mga gantimpala, ito ay Yang Chao. Sa sandaling marinig ito ni Yang Hai, bigla niyang hinampas ang mukha ni Sun Hua, at uminom, bulagin mo ang mga mata ng iyong aso. Sinong nagsabing una niyang nakita ito, halatang ako ang unang nakakita. Si Sun Hua ay kailangang gumawa ng ilang hakbang, at ang kanyang mukha ay nakalimbag ng malinaw na 5 daliri. Ang mukha ni Yang Chao ay lumubog, si Sun Hua ang kanyang katapatan. Hindi lamang inagaw ni Yang Hai ang ulo ni Hulay para matanggap ang gantimpala, ngunit sinamantala rin niya ang pagkakataong sadyang saktan ang kanyang mga tauhan. Kuya, ikaw na. Galit na sabi ni Yang Chao. Tapos na. Sinulyapan ni Yang Hai si Yang Chao at sinabing, ano, gusto mo bang gamitin ang iyong mga kamay para sa iyo? Yang Chao, huwag mong sisihin na paalalahanan ka, kamao. Sa sandaling marinig ito ni Yang Chao, galit niyang sinabi, okay, pagkatapos ay tuturuan ko ang nakatatandang kapatid na manlinlang. Speaking of this, naglagay siya ng poster.
Nang makita ito ni Yang Hai, sumangot siya ng malamig, ibinaba ang ulo ni Hulay, at walang sinabi, nadulas, nambubuli, at biglang sumuntok sa dibdib ni Yang Chao. Ang suntok na ito ay ang Tiger Killer ni Yang Jazuang, at ito rin ang pinakamalakas na panlilinlang ng tigre upang patayin ang kamao. Nang makita ito, ang likas na operasyon ni Yang Chao ay sumuntok din. Boom! Nagkabanggaan silang dalawa. Nagulat si Yang Chao sa pag-atres. Bagamat pareho silang Innate 4, si Yang Chao ay kakapasok lang sa Innate 4, at si Yang Hai ay nakapasok na sa Innate 4 sa late stage. Ngumisi si Yang Hai at sumugod muli, at inatake ng kanyang mga kamao si Yang Chao, at hindi man lang niya binigyan ng pagkakataong huminga si Yang Chao. Sa ilalim ng patuloy na pag-atake ni Yang Hai, pagkatapos ng 12-12 ng mga pandaraya, napilitang lumiko si Yang Chao sa kaliwat kanan. Sa sandaling ito, si Yang Ming ay nagmula sa isang malaking bilang ng mga gwardya mula sa malayo at pinagalitan, tumigil ka. Ama! Nagmamadaling sumulong si Yang Hai at sinabi kay Yang Ming, una kong nalaman. Gusto ng pangalawang kapatid na agawin ang ulo ng mga tao ni Hulay at barilin ako, at magbabayad lang ako. Sinulyapan ni Yang Ming ang mga Hulay sa malayo at tumango. Lumapit si Yang Chao at nagpaliwanag, pare, una kong nakita ang bangkay ni Hulay, si Kuya. Tumigil ka. Bago matapos marinig ni Yang Ming, sinabi niya, maglakas loob na magkwibal, para sa kapakanan ng maraming tao, binaril mo ang iyong kapatid, at ikaw at ang iyong anak ay pareho. Malinaw, nasugatan ni Yang Xiaotian ang kanyang sanggol na apo na si Yang Zong, at patuloy na naaalala ni Yang Ming. Bumalik ka at magmuni-muni, saan ka ba nagkamali? Malamig na ngumuso si Yang Ming kay Yang Chao, at pagkatapos ay umalis kasama si Yang Holo kasama ang bantay. Tumayo si Yang Chao, pinapanood ang kanyang ama na si Yang Ming na umalis, ang kanyang mukha ay pangit. Persuwang, okay ka lang. Ilang Yang Jezuwang na binantayan ni Sanhua at nagtanong ng may pag-aalala. Tumingin si Yang Chao sa ilang tao, at mainit ang kanyang puso, at umiling siya, okay lang ako. Galit na sinabi ni Sanhua, malinaw na kinuha ng may-ari ng daswang ang gantimpala ng pangalawang may-ari. Ang matandang may-ari ay hindi lamang hindi nakinig sa pangalawang may-ari, ipinaliwanag mo, ngunit sinaway din ang pangalawang may-ari. Masyadong pabor si Lao Juang Lord sa may-ari ng nayon. Napabuntong hininga si Yang Chao sa kanyang ulo, tahimik. Dahil ang kanyang martial arts ay hindi kasing husay ng kuya, mas gusto ng kanyang ama ang kanyang kuya mula pa noong siya ay bata, at ngayon dahil Jin Aiseng ni Yang Chong ang nangungunang 10 martial arts souls, mas pinili pa niya ang kanyang kuya at si Yang Chong. Balik din tayo. Mahina ang boses ni Yang Chao. Sa oras na ito, pumunta si Yang Xiaotian sa lambak ng Dangfo, nakaupo sa malamig na jade bed, at nilamon ang susunod na 4 na elepante na si Lingdan. Biglang naging magulong alon ang kapangyarihan ng 4 na elepante na elixir ni Lingdan. Nagmamadaling pinaandar ni Yang Xiaotian si Shilongju. Ang kapangyarihan ng 4 na elepante na elixir ni Lingdan ay patuloy na ginagawang katawan ni Yang Xiaotian. Habang lumalakas at lumalakas ang katawan, biglang lumakas ang katawan ni Yang Xiaotian, at sa wakas ay binomba ang congenital wall barrier. Sa sandaling ito, ang lahat ng naglalaban ng chi sa mga meridian ay nagtipon sa dantian, umiikot, at naging isang malaking bagyo. Makalipas ang ilang oras, tumigil si Yang Xiaotian. Pinapanood ang atmospheric spawn sa dantian, masaya ang kanyang mukha. Matapos masira ang likas na araw pagkatapos ng bukas, si dantian ay magpapalamig ng bagyo. Nangangahulugan ito na siya ay matagumpay na nakapasok sa likas na estado. Sa sandaling tumuntong ka sa likas, sa mundo ng martial arts, ang katayuan ay ganap na naiiba. Tulad ni Yang Jazuwang, ang Master of the Day After Tomorrow ay maaari lamang maging bantay, at ang Congenital Master ang panauhin. Ang buong Yang Jazuwang ay mayroon ding 7 ninuno. Gayunpaman, medyo malaki ang cyclone ni Dantian. Sa pangkalahatan, ang Congenital Master, ang bagyo ay kasing laki lamang ng kamao, ngunit mayroon siyang ilang metro. Ngunit kung mas malaki ang bagyo, mas malakas ang chi. Ito ay isang magandang bagay. Si Yang Xiaotian ay lumabas sa Dangfo at pumunta sa bakanteng lugar ng lambak. Isang espada yin at yang. Biglang, isang hangin ng espada ang binaril sa espada, at pagkatapos ay biglang nahahati sa dalawa ang sword gas. Kaagad, walang lugar na makapasok sa pader ng bundok sa di kalayuan. Nakita ko ang dalawang kamangha-manghang butas ng espada sa pader ng bundok na may 10 metro ang layo. Kanina, kinabukasan, ipinakita ni Yang Xiaotian ang istilong ito. Bagamat kamangha-mangha ang kapangyarihan, mayroon lamang isang sword gas, at hindi niya mapaghiwalay ang dalawang sword gas. Sa makatuwid, hindi niya maaaring gamitin ang kapangyarihang ito. Ngayon, siya ay tumuntong sa likas, at ang kapangyarihan ng istilong ito sa wakas ay tunay na mapaglaro. Kasunod nito, inalis ni Yang Xiaotian ang mga panloloko nitong tiyan at tiningnan ang pangalawang formula. Pumasok siya sa katutubo at nasanay sa pangalawang formula. Hindi nagtagal, naalala ni Yang Xiaotian ang pangalawang formula sa kanyang isipan, ngunit hindi siya nagmamadaling magsanay, ngunit sinanay muna ito sa kanyang isip, at pagkatapos ay lumabas siya. Matapos magsanay ng espada ng ilang sandali, nang halos maliwanag na ang kalangitan, nagmamadaling bumalik si Yang Xiaotian sa Yang Jazuwang. Bumalik sa Yang Jazuwang, hindi siya nakatulog, at inilabas niya ang kutsilyong sumisira sa kaluluwa ni Hulin. Ayon sa libro, itong Broken Soul Knife Method ay ang likas na martial arts ng kalapit na hari ng Emperor ng karatig bansa.
Hindi nagtagal, natapos ni Yang Xiaotian ang pagbabasa ng Soul Breaking Sword Technique, at pagkatapos ay gumamit ng sanga sa halip na isang espada para sanayin ito sa bakuran. Ang Soul Breaking Sword Technique ay may kabuuang 64 na galaw. Nagsimula si Yang Xiaotian mula sa unang galaw at nag-practice hanggang sa huling galaw. Innate martial arts, parang hindi naman mahirap mag-practice. Palihim na sabi ni Yang Xiaotian. Sinabi ng kanyang ama na madalas na tumatagal ng ilang buwan ng mahirap na pagsasanay upang matuto ng isang likas na martial art. Ngunit natutunan niya ang lahat pagkatapos lamang basahin ito ng isang beses. Sa oras na ito, pumasok ang kanyang kapatid na si Yang Linger na may malungkot na mukha. Nakaramdam ng kakaiba si Yang Xiaotian at nagtanong, "Little sister, anong problema?" Wala roon si Yang Zong, at dapat walang mga bata na nananakot sa kanya sa Yang Jazuang. Yung tito ko, ninakaw niya yung reward ng tatay ko. Galit na sabi ni Yang Linger, at pagkatapos ay sinabi sa kanya ang tungkol sa pag-agaw ni Yang Hai sa ulo ni Hulai at pagkuha ng gantimpala. Siyempre, narinig din niya ang mga ito mula sa mga gwardya ng Yang Jazuang. Galit na sinabi ni Yang Linger, sinabi ni Itay na kung mayroon siyang 3,000 ginto, makakabili siya ng 3 dosis ng Foundation Building Spirit Liquid para sa iyo, at pagkatapos ay makakalusot ka sa ikalawang yugto. Natawa si Yang Xiaotian nang marinig niya ito. Ito pala ang talagang ikinagalit ng batang babae. Nakaramdam siya ng init sa kanyang puso, hinawakan ang cute na mukha ng maliit na batang babae, at ngumiti, okay lang, kahit wala ang 3 dosis ng Foundation Building Spirit Liquid, mabilis kang makakapasok sa ikalawang yugto.